Na-cremate na po ang mga labi ng sports reporter ng TV5 na si Maan Panganiban na namatay sa sakit ng lymphoma. Kasabay nito, binuksan sa Cavite ang pinakaunang cancer laboratory sa Asia bilang paggunita sa World Cancer Day. Ito ang report ni James Beltran. Nabalot ng lungkot at bighati ang mahuling sandali ng burol ng News 5 sports reporter at atletang si Maan Panganiban. Bago sa i-cremate, isang misa ang idinaos. Dito rin nag-alay ng dasal ang nobyo ni Maan at UAAP MVP na si Bobby Ray Parks. We have died with Christ. We believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more, death no longer, has power over him. Matapos i-cremate ang labi ni Maan, nagpalipad ng lobo ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Nakasulat sa mga ito ang kanilang mensahe para kay Maan. Namatay noong nakaraang linggo ang 25 anyos na dalaga dahil sa lymphoma na isang uri ng cancer. Maan Panganiban, News 5. Base nga sa datos ng Department of Health, ikatlo ang cancer sa mga pinakanakamamatay na sakit sa Pilipinas. Ayon sa Cancer Institute Foundation, sa taong 2010 lang, 80,000 Pinoy ang na-diagnose na may cancer, habang 50,000 naman ang namatay. Maaari nating magawa kung maaga nating malalaman ng cancer kaysa sa huli na masyadong magiging mas magastos pa. Ang pinakamabisa raw na panlaban sa cancer ang early detection. Kaya kasabay ng paggunita sa World Cancer Day ngayon, binuksan ang pinakaunang cytology laboratory sa Asia. Kaya raw nitong madetect ang 4 na uri ng cancer cells bago pa nito mapinsala ang katawan ng isang tao. Ang maganda rito sa testing is not natin ito, yung non-invasive. Ibig sabihin, walang operasyon na gagawin, walang ipapasok na instrumento, at kung machine ang hinahanap niya is yung abnormalities ng mga cells. Halos 4,000 piso ang gastos sa testing, kaya pinag-aaralan na rin ng DOH na magbigay ng subsidy para rito. James Beltran, News 5. Para isulong ang kahalagahan ng breastfeeding, daang-daan ang nakitakbo sa isang fun run sa Pasay kanina. Pinangulahan ng National Nutrition Council ang aktibidad na Run to Save Lives, Run for Breastfeeding. Para sa kanila, tiyak daw na magiging malusog ang batang lumaki sa masustansyang gatas ng ina. Kabilang ang naturang fun run sa mga proyekto sa ilalim ng Millennium Development Goal Achievement Fund ng bansa. 5 OFW sa Middle East ang nakaranas ng pangmamaltrato sa kanilang mga amo ang nakauwi na sa bansa kanina. Yan ay sa tulong ng Give Me 5 kapatid project ng TV5 International. Ito ang report ni Alexa Reyes. Napaiyak na lang si Ellen Namoka nang ikwento ang naging karanasan niya sa loob ng 2 buwang pagtatrabaho bilang domestic helper sa Abu Dhabi. Hindi raw siya sinusweldohan at hindi rin pinapakain ng kanyang amo. Pero sa wakas, natapos na ang kanyang pagtitiis at mauuwian na ang kanyang ina na na-stroke raw noong bagong taon. Sa pag-uwi ko, aalagaan na kita, ako na mag-alaga sa iyo. At sa kung ano man yung may bigay sa akin ng tulong ko ngayon, para yun sa iyo, sa anak ko. Isa si Ellen sa 5 OFW mula sa Middle East na nakauwi kanina sa bansa sa tulong ng Give Me 5 kapatid project ng TV5 International. Gaya niya, sinuwerte rin ng isa pang OFW na si Catherine Alvarez na nakaranas din daw ng pagmamaltrato. Sabi nga ng nanay ko, pagtatawag ako, sana before ng birthday mo, makauwi ka. Bukod sa pagsagot ng plane ticket, binigyan din ng 5 OFW ng cheque na nagkakahalaga ng 20,000 pesos para makapagsimula sila ng negosyo. During our launch event last November, we asked the audience, the people who attended our launch, to contribute at least 5 dirhams. Ayon sa OWA, malaking tulong ang proyekto. Sana tuloy-tuloy pa at marami pa tayong mapauwi ng mga stranded, distressed OFWs. Nakumpleto ang saya ng mga kapatid nating OFW nang makapanood sila ng Well Time Big Time kanina pagkatapos ng stress debriefing nila sa OWA. Alexa Reyes, News 5. Pasok sa timbang si the Filipino Flash Nonito Donaire sa laban nila ni Wilfredo Vasquez Jr. Maghaharap bukas ang 2 boksingero sa Alamo Dome, San Antonio, Texas para sa Super Bantamweight title. May timbang si Donaire ng 121.6 pounds habang saktong 122 pounds naman si Vasquez ng Puerto Rico. Ito ang unang pagsabak ni Donaire sa 122-pound division. 3 buwan ang nakaraan ng talunin ng Pinoy boxer si Omar Narvaez
via unanimous decision. Aarangkada na ang taunang Super Bowl sa Amerika sa Lunes. Bukod sa showdown ng mga football league, inaabangan na rin ang performance ng pop rock superstar na si Madonna. Kakantayin daw doon ni Madonna ang bago niyang kantang Give Me All Your Lovin' at 3 sa kanyang old hits. Makakasama rin niya sa halftime show sina Nicki Minaj at M.I.A. Mia. Promise ni Madonna hindi magkakaaberya sa kanyang outfit. Matatandaan nagkaroon ng wardrobe malfunction si Janet Jackson noong 2004 Super Bowl kung saan nag-hello ang kanyang dibdib. Huling fans day na kanina ng kapatid nating American Idol star na si David Archuleta. Kaya naman ang kanyang fans full force sa pagsuporta. Ikwento mo, Jeff Fernando. Kahit pagod mula sa last taping day ng miniseryeng Nandito Ako Kahapon, very energetic pa rin hinarap ni David Archuleta ang naghihiyawan niyang fans sa SM Mega Mall. Kodakan sila ng kanyang mga tagahanga. Nagpirmahan pa ng autograph. Ano ang pakiramdam kanina? Katabi niyo siya, nagpa-picture kayo? Her reaction is enough. Okay, ikaw? You can see it in my face. Tuwang-tuwa naman ang fans, lalo't ilan sa kanila. Talagang dumayo pa mula sa probinsya at ibang bansa. At may personalized pang mga regalo para sa kanilang idol. And I flew in from Davao just to see David. Hello, David, from the Malaysian fans. Thank you for your music. Good luck and come back soon. Madrama naman ang mensahe ni David para sa lahat ng kanyang fans. I just finished my filming of Nandito Ako last night. So I'm really sad that we're finished taping, but it's so... but I can't wait for you guys to see what we've been working on. Jeff Fernando, News 5. Awayan ni na Annabel Rama at Nadia Montenegro di pa rin maawat kahit sa internet. At Chris Aquino nagsiselebrate nga ba ngayong single na siya ulit. Makichika tayo kay Laila Chikadora. Oh, ba't tayo bumaba? Sasampalin ko yan, ba't tayo bumaba? Ito ang dahilan kaya kinasuhan ni Nadia Montenegro si Annabel Rama ng attempted murder sa San Juan RTC. A single question has been answered and I will fight until the end. Nires baka naman siya ni Annabel sa Twitter. Hindi raw niya sasayangin ang very successful niyang buhay at career para lang kay Nadia. Hirit pa ni Annabel, wala siyang balak makulong ng dahil lang sa pagkatay sa isang anya ay inahing baboy. At wala raw mapapala si Nadia dahil hindi lang daw siya sinungaling kundi duwag pa. Muling magfe-face-to-face sina Annabel at Nadia sa San Juan RTC sa Lunes. Bonding ngayon ang mag-iinang sila Chris at Josh at si Bimby sa Hong Kong. Bago yan kinumpirma ng Queen of Talk na officially annulled na sila ng basketballistang si James Yap. So celebration nga ba itong Hong Kong getaway with Chris and the kids? Very clear siya bago umalis. Pag na-annul ka naman talaga, hindi naman yan parang dapat ka magpa-party. Isa't kalahating taon ding lumipas mula nang maghain ng annulment sina Chris at James. Pero may nagsasabing masyado pa rin daw itong mabilis. Dahil nga ba presidential sister si Chrissy? Klaro yung basihan ng pagwawalang visa ng kanilang kasal, which is lack of authority of the solemnizing officer. Si James, happy naman kaya sa desisyon ng Makati RTC sa kanilang annulment? He didn't get 50 of whatever is there to divide, okay? That's for sure. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Muli po ang aming pakikiramay sa mga kaanak at mga kaibigan ng kapatid naming si Maan Panganiban. Oh yeah, condolences to the family. Ngayon, maganda rin yung balita kanina tungkol dun sa mga... Ni James Beltran, ano? Yung tungkol dun sa Cavite. Sa cancer center dito. Sana dumami pa yung mga centers. Yun, tsaka yung sinabi dun sa punto ng balita, Royces kanina, na sana nga daw, mas-subsidize ito para mas bumaba yung 4,000 at least na kailangan mo para sa screening. So, importante po kasi talaga na kapag ka na-afford nyo yan at bumaba yan, at least marami ng tao na pag meron ng nararamdaman, pwede na agad pumunta para early detection, early din po yung cure. Or kahit wala pang nararamdaman, maganda na nagpapacheck annually. Yun, tama po yun. Pero nga, 4,000, napakalaking halaga kasi sa iba nating mga kapatid. So, sana nga mas-subsidize. No, Royce? Okay, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa pamilya po ng ating kapatid na si Maan Panganiban.
At yan ang kalahating oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon! We got no time.